Sa ikalawang araw ng COC filing ay isa si Senator Amy Marcos at Macho Black ng Senado ang ilang kilalang personalidad na naghain ng kandidatura para sa pagkasenador. Samantala, si Diwata Pares tampok rin sa COC filing at iba pang aspirant na naging emosyonal sa paghahain ng kandidatura. Narito ang balita ni Margot Gonzalez live. Margot, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Tama ka dyan. May mga umiyak at nagpatawa sa second day ng COC filing dito sa Manila Hotel. Samantala, yung apat na pambato ng Marcos administration, paghain na rin ng kandidatura ngayong araw dito sa Manila Hotel. Pangalawa ang re-electionist na si Senator Amy Marcos sa naghain ng kandidatura para sa pagkasenador sa ikalawang araw ng COC filing sa Manila Hotel. Ang dating unang ginang na si Imelda Marcos, isa sa mga sumama sa senadora sa paghain ng kanyang COC. Yung nanay ko excited, hindi nakatulog yan. Alas 5, natulog, biglang nariyan na. Alas 7, nasa simbahan na, nakikidasal. At inaasahan ko na talagang yung swerte at yung wisdom niya sa politika ay maibigay rin sa akin. Maya-maya pa'y dumating naman ang tinaguriang Macho Black sa Senado na sina Tito Soto, Ping Lacson at Lito Lapid at sabay-sabay na naghain ng kandidatura para muling makakuha ng pwesto sa mataas na kapulungan ng Kongreso. The bill that I filed before that has not been acted upon should be pushed through, and that is the right sizing of government. 60+% of the budget of government every year, more than 6 trillion, goes to personal services. And a big chunk also of the 40% left goes to debt servicing. So almost nothing is left to be given, distributed to our people. So right sizing the government really is a very important thing that we should do. Should I be given again the mandate to return to the Senate, I do not have to reinvent myself. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability. I will help President Bongbong Marcos pursue his administration's programs. Kung ako'y papalarin ulit, magiging important na ako rito sa tulong ng ating mga kababayan. At ang ano ko po ngayon ay ako po ay nasa tourism, ano po natin yung agritourism at saka bawat bayan, one product, one town. At yung nga po ay ano natin at palalawigin ko po ang naipasa nating batas na pre-legal assistance at tinatawag pong lapid law. Matatanda ang una ng inanunsyo ng Marcos admin ang kanilang pagtakbo sa ilalim ng tiket ng administrasyon. Samantala, ang 70-year-old na ito hindi rin nagpahuli sa paghain ng kandidatura at tumatakbong independent sa pagkasenador. I'm Ente Victoriano, a registered voter of Barangay 178, Marikaban, Pasay City po. Ironically, what made me to run again? I think my face is familiar to all of you already. It's because I want to join the government of our good President, President Ferdinand Marcos Jr. Habang ang senatorial aspirant na si Betsaida Lopez nag-emote naman dahil ilang beses na raw siyang diniskwalipika ng COMELEC. Mingi po ako ng paumanhin kung masyado kong maramdamin ngayon. Nakakalungkot. Gagawa ako ng kabutihan para sa bansa. Pero hindi disqualified sa pagiging mahirap ng COMELEC. Ilan naman sa party list group nakapaghain na rin ng kandidatura ay ang Comadrona, Barkadahan Party List, A-Teacher, Apat Dapat Party List at ang Vendors Party List kung saan fourth nominee si Deo Balbuena o mas kilalang si Diwata Pares. Magiging boses daw ito ng mga vendor sa Kongreso
sakalit papalarin sa eleksyon. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-a-unrice tayo doon at free soft drinks pa. Kyle, ngayon sa day 2, update lang para sa day 2 ng COC filing ay 10 yung nakapag-hain ng kanilang COCs para sa pagka-senador. 11 naman yung nakapag-file para sa party list group. Kung bibilangin natin, pati yung kahapon ay nasa 27 na ang naghain ng COCs para sa pagka-senador. Kanina sa isang press ko naman, inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia na sa second day ay talagang peaceful or generally peaceful pa rin yung COC filing sa buong Pilipinas dahil ayon sa PNP, 0 yung crime rate sa lahat ng filing sites sa buong bansa. Bukas sa day 3 inaasahan naman yung pagpa-file ng COC ni Doc Willie Ong. Kyle, yan ay despite ng kanyang iniindang cancer. Pero batay doon sa advisory na pinadala sa atin, yung kanyang asawa yung magpapasa or magsusumite ng COC in his behalf. At inaasahan din, Kyle, na bukas ang mga pambato naman ng PDP ang maghahain ng COCs dito sa Manila Hotel. Kyle. Alright, maraming salamat. Margaret Gonzalez sa dagdag na detalye sa iyong balita mula dyan sa The Tent City Manila Hotel.